ngayon, korupsyon ang punot dulo ng lahat ng dusa't siphayo nating puwersa. 99.9% mga itsapwerang Pilipino. Kaya bukod tanging diskusyon, paghalalan dito po sa halalan 2025, hukumang patas na naman ba dapat o hukumang trial by parakasan pa rin ang ating ipagpapatuloy? Hey! Good morning mga kapwa ko, soberanong mga mamamayang Pilipino, lalo't higit ang aking mga kahanay sa 99.9% mga itsapwerang Pilipino. O pa rin po inyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, PhD, Public Administration, Honoris Causa. Ako din po ang founder at National President ng Philippine Trial by Jury Movement. Ang ating pong chairman ay si Retired Major General Renato P. Miranda, dating Marine Commandant, Philippine Marine Commandant, po, at kasama din po natin dito, si Romel Halyurina, si former Judge Norman Pamintuan, na andito din po si Alejo Sayasa po, ang Pangulo ng Active, kasama din po natin dito. At siyempre pa, kung iisa-isahin ko, baka abutin tayo magdamag eh. Ang ating po mga chapter presidents ng more or less 200 chapters na po nationwide, worldwide. Medyo mga sleeping mode pa lamang po sila sa ngayon, lalo't hindi naman ako, muli na naman ako na bardagol ng komulikutong. Isipin nyo gamitan nyo nga ng sentido komon. Nuisance candidate daw ako kasi ilalagay ko lamang daw ang halalan sa katatawanan at hindi ka panipaniwala. Ang kanila pong mga argumento, ako daw ay gumagamit ng profound or possible offensive phrases katulad halimbawa ng good morning. Offensive daw yan, possible offensive. Katulad halimbawa ng sinasabi ko na yung COMELEC ay hindi man lang dinagukan o sinampal na mag-asawang sampal dahil sinabi ng Korte Suprema na ang kanilang no money, no candidacy ay kaungasang policy. Empowered na yung kaungasan. Yan daw po ay profound and possible offensive phrases yung mga sinasabi. Lalo na nung sa katapusan po ng aking pagsalita, kumbaga privilege speech, doon po sa filing ng COC for 2025 election, ang sabi ko, kung pa rin po nyo lagi nakanda maglingkod, Mr. Juror lamang po, Kitkilatis Lagari, isa pong komentarista, dati sa radyo, ngayon naman dito na po sa Radio TV na, YouTube channel na po ang ating pong programang Kilatis. So sabi ko, ako po ay isang komentarista, juror advocate, and Grab driver, sweet lover. Abay, yan daw po ay profound and possible offensive phrases. Dali mo na. Di pa nga na napatunayan eh. Guilty na kagad ako. Pambira, kung yan ay offensive. Ay, yung nga salitang putang ina mo, hindi nga yun offensive eh. Expression po yun na protektado ng ating Bill of Rights. Kung ang minumura mo ay yung kaungasan na ginawa ng isang tao, lalo na opisyal ng gobyerno.
Oh, yun ang minumura mo, o yung kaungasan niya, yung katarantaduhan niya. O, expression lamang po yun. Mapuwera na lang siyempre kung talagang ang pinatutungkulan mo ay yung nanay niya na talaga. Pero, di ba? Korte Suprema po may sabi niyan. Hindi ako, Korte Suprema. At any rate, bago ang lahat, no, ha, dito po sa ating talakayan, no, ha, sa ating kilatisan, ha, bago ang lahat, mga luma ay dapat na natin palitan. No po, pahirit po muna ng suporta sa ating pong YouTube Juror Advocacy Channel. Ano ho, pasyalan naman po ninyo. Parang awa nyo na. Ang Mr. Juror Kit Kilatis Lagari YouTube Juror Advocacy Channel. At kung inyo pong magugustuhan ng ating pong advokasya na tunay naman kapakipakinabang para sa lahanay nating 99.9% mga Itsapuerang Pilipino, hindi lamang sa kasalukuyang henerasyon, no, kundi maging sa susunod pa na salinlahing kayo manggi till His kingdom come, abay, pakilike nyo naman po. At mag-subscribe na rin po kayo at share. Libre po subscription, wala po kayong alalahanin babayaran po rito. Well, anyway, ibabalandra po muna natin ang ating, asan na yun? Ito. Ito po ating advokasya. Tahasan ko po sinasabi na ang kandidatong hindi juror advocate, pangungurakot lang ang laman ng isip. Kahit harap-harapan, pwede ko po sabihin sa kanila yon. Yung mga kandidatong ayaw ng hukumang patas. Ano ba hukumang patas? Trial by jury of the sovereign Filipino people. 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, at randomly selected ang mga jurors. Ala pong kinikilingan, ala pong hindi po turo-turo ito. Katulad ng sa komunista. Ang hukumang o ang karapatan nito sa trial by jury na dapat ay nandun sa Bill of Rights, na po, ay kalasag po natin at tabak. Kalasag, tabak, laban doon sa mga abusado, sa mga traidor, sa mga kawatan, at mga mamamatay tao pag naluklok sa pwesto. Yung mga nakaluklok na at kapag naluklok sa pwesto. No po, kalasag po natin ito. Ang meron ho tayo ngayon sa ating bansa ay, tama si Gloria Macapagal Arroyo. Si Hello Garcia yung kanyang katabi. I am sorry, sabi niya. Kasi ang hukumang palakasan ay kalasag at tabak ng mga abusado, traidor, kawatan at mamamatay tao sa buong gobyerno. Opo, laban sa atin ng mga soberanong mamamayang Pilipino. Is that democracy? Well, medyo binigyan nila ng, pinilipit nila kasi ito pong kahulugan ng demokrasya. Diba, democracy is, ayon kay Abraham Lincoln, democracy is a government of the people, by the people, for the people. Ginawa naman nila, mga abusado at kawatan, traidor, magnanakaw, matay tao sa gobyerno. Ginawa nilang government of the people, of OFF, of. Itsapuerang tao. By the people, bayaran, B-U-Y, bayaran, bilhin, ng ayuda. Ginigisa tayo sa sariling mantika. Pera natin yung binabagyan ng ayuda, pero hindi naman lahat nakakatikim. Lahat tayo nag-aambag, pero kukunti lang nakakatikim. At kinakatkong pa nila para mas malaki yung kanilang may bubulsa. So, government by, B-O-Y, the people, and for, government for, imbis na for, ginawa lang, government poor, P-O-O-R, the people. Tama, di ba? In other words,
gobyerno ng mga abusado, traidor, kawatan at mamamatay tao, para sa mga abusado, traidor, kawatan at mamamatay tao na pinatatakbo ng mga abusado, kawatan, mamamatay tao sa buong gobyerno. O yan po ang gobyerno natin sa ngayon. Malinaw po tayo dyan, ha? So yan po ang ating advokasya. At kung maaari sana lahat po tayo sumuporta. Tayong tatayo na political, walang pera-pera makinarya, walang pera-pera politika. Yan. Political machinery. Okay, so pakinggan po natin ito po mga tumatakbo. Mga tumatakbong mga tumatakbo pagka senador. Opo, si Locke Espiritu. Let's look and listen. Ganito, sir. Mula nung bata pa ako, nag-aaral ako ng high school. Ang sabi sa akin ng teacher, ang Pilipinas ay mayaman. Nakita niyo yun? Mulang bata pa daw siya. High school na kagad. Joke lang po. Live in Taguig City. Ay, salamat nga pala kaya sino ba ito? Si Mayor. Mayor ba? Leo Makalma. Sa DZRH, paggamit mo na. Pera mo na ng inyong video, po? Okay, sa pagpapatuloy. Ngayon, 15 anyos na ako, wala akong nakikitang kayamanan sa Pilipinas. Dahil mahirap, ay talagang mahirap. Ngayon, sir, may tanong ako. Paano maalis ang korupsyon sa Pilipinas? Kasi ito talaga ang nagpapahirap. Ayan. Okay, yan ang pangalan mo ulit, kuya? Ang pangalan, tatay? Anong pangalan po ninyo, kuya? Nonoy po, sir. Si Tatay Nonoy. Nonoy, okay. Attorney. Kasi kita, sir, sa kwan, sir, ibubuto kita. Ayan. Maraming salamat, Nonoy. Kamag-anak mo yata ito, attorney. Alam mo, pumupunta ako dyan kay Nonoy sa Palar. Taguig. Oo, gusto ko nga kumain ng kalabaw dyan eh. Di ba, meron kainan ng kalabaw dyan? Oo. Yung mga bilihan ng mga kamag natin, mga Muslim dyan, ayan, mahilig sila sa kalabaw at saka baka. Pumupunta ako dyan sa Palar kasi kung alam nyo lang lakay, dyan kami nagmi-meeting ng mga manggagawa nung nag-welga kami dyan sa BGC. Oo, dyan sa Palar. Taga-Palar ang mga manggagawa dyan sa BGC eh. Okay. Ang tanong, Attorney Lucas Santos, paano daw wawakasan ang korupsyon? Ano ang solusyon mong nakikita? Ang korupsyon kasi sa Pilipinas systemic, embedded sa system. Kumbaga integral part siya ng political na sistema natin dahil dinastiya nga ang ating politika. Kapag merong political dynasty, hindi maaring walang systemic corruption. Kasi Sandali lamang po, sandali muna. Hold your horses. Look, Espiritu, po? Ang atin daw political system sa bansa ay political dynasty. Sandali muna. Mukhang maling libro ang binabasa ni Attorney Luke Espiritu. Katunayan, ang political system po natin nakasaad, tinutukoy dyan po sa Artikulo 2. Ano po? Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Umpisan po natin, ano po yung authority nating mga mamamayan? Kasi all government authority emanates from us. From we, the sovereign Filipino people. Unang-una, tayo po ay ang nagraratipika ng saligang batas. Ang kasalukuyan, 1987 Constitution. So yun po ang puder natin. At nakapalubod dyan sa saligang batas kung ano po ang mga puder
na ibinibigay natin sa mga nakaluklok sa gobyerno. At siyempre, dapat ay batay sa mga prinsipyo ng demokrasya. Ano po? Ang Republican system naman, yung pong ibinoboto natin, ang iluluklok natin sa pwesto. Yan po ang political system natin, hindi naman political dynasty. Ang political dynasty po ay hindi po yan sistema ng demokratikong gobyerno. Well, dali muna. Medyo baklasin natin yan. No, ha? Let me rephrase. Ano? Ang political dynasty ay posibleng maging bahagi ng demokratikong gobyerno. Katulad halimbawa ng Amerika, kung saan natin hinugot ang ating demokrasya, no, magagalit, magtataasan na naman ang kilay ng mga utak komunista rito. Nasa kaliwa lang yung utak, wala sa kanan. Pambihira. O pag nabanggit mo yung Amerika, nako! Hindi maintindihan kung maihi sila o mautot eh. Pambihirang mga palibasa yung utak nila, nasa kaliwa lang, sa kanan, wala naman. Pambihira talaga. Anyway, diba? Sa demokrasya ng Amerika, marami po ang may political dynasty. Isa na dyan, yung mga Kennedy. Si Biden. Teka, may mga kamag-anak ba si Biden sa politika para siya lang mag-isa? Ano, ha? Pero walang problema. Yung iba sa kanila, tumanda na. Si 90 years old na nga si Biden eh. Diba, mga 50 anyos na siya in the service of the nation. So, hindi po problema ang political dynasty per se. Pagpatuloy natin para sila manatili sa pwesto. Mga pamilya na yan na parang mga monarchy na sa kanilang lugar. Talagang obligado mga dynasty na ito para mag-maintain sila bilang political dynasty. Obligado sila na gamitin ang public funds bilang kanilang private bank account. Andali muna naman. Saan naman binasa ito ni Atty. Luke Espiritu? Na obligado daw ang mga political dynasty na gamitin ang pondo ng gobyerno na parang sarili na bank account. Hindi ba korupsyon ay labag sa batas? So hindi naiintindihan. Palibasa hindi niya naiintindihan ng problema eh. Kaya hindi niya alam kung ano solusyon. Pagpatuloy mo, Atty. Luke. Dahil nga sa mga political dynasty, naging ganyan ang itsura ng 2025 na national budget natin. Na ang national budget natin, inalisan ng mga pera ang PhilHealth, inalisan ng pera ang edukasyon, inilagak sa DPWH na 1.2 trillion. Ang pinakamalaking budgetary allocation natin ay DPWH. Kaya ngayong eleksyon, makikita mo na ang matinding mga construction project. Mga daanan na maayos pa, babakbakin, dahil may 1.2 trillion silang lulustayin at kukuha sila ng 30% SOP. Ang sarap ng buhay ng mga dinastiyang ito. Now, dali mo na, bago mo ipagpatuloy ang now mo, no ha? Pambira naman, no? Dahil daw sa political dynasty, kaya kinukuha nila yung pondo sa PhilHealth, lalo na sa aming mga senior citizens na. Abay, di man totoo yan. Ang totoo, ang dahilan, dahil sa addict sila sa kape. Addict. Kumbagay, bangag sila sa kape. Kapangyarihan at kwarta. Yan ba unang dahilan? Hindi ho. Ang talagang ugat na dahilan, hindi kasi naman sila napapanagot sa batas. Atty. Luke, you should stop and listen. Hindi po sila napapanagot sa batas kahit nakawin nila yung kwarta. Kasi kapag kinuha nila sa PhilHealth, nilagay sa ayuda, AIX, ano pa yung akap, okay lang yun. Kung yan ay napupunta sa tukoy na benepisyaryo. No? Pero hindi. Ang malaking bahagi ng pondo, siguro mga 99%, ibinubulsa nila eh. Diba? At ang dahilan, bakit nila nagagawa yun? Hindi sila napapanagot sa batas.
O, pagpatuloy mong kaalaman mong We palpak. are saying systemic corruption. Corruption na embedded sa system. Kaya pag inalis mo ang political dynasty na siyang source ng systemic type ng corruption, malaking bagay yan ng pag-alis ng corruption. Of course, Dali mo na. Pag inalis mo daw yung political dynasty, malaking bagay na maalis ang korupsyon. Tanungan natin sa kanya, may garantiya ba siya na kapag ang mga naluklok sa pwesto, napalitan lahat ng mga miyembro ng political dynasty, matutuldukan na ang korupsyon? Anong garantiya niya? Hindi ba yung mga papalit, siya namang magnanakaw? Nakita na natin yan noong panahon ni Marcos, di ba? Mga kaalyado lang ni Marcos, mga crony niya lang ang mga nagnanakaw. Nung napalitan sa ni Cory Aquino, mga kamag-anak incorporated at mga crony naman ni Corazon Aquino ang nagsipagnakaw. Di po ba? Oh, sino pumalit kay Corazon Aquino? Si FBR. O sino naman ng mga nagnanakaw? Ay, siyempre yung mga oligarko nakasabwat ni FBR. Nung napalitan si FBR ni Joseph Estrada, sino naman? Yung mga panibagong oligarko naman na siyang pumundo at bumitbit sa kandidatura ni Erap. Di ba? Ay nagkodita si Gloria Macapagal Arroyo. Sino gumastos? Mga oligarko na naman, mga inchik. Kaya ang unang-unang ninakaw ni Gloria sa Kabambayan, 42 bilyones para di umano isalba ang banking industry na palubog na hindi man totoo. Sapagkat ang katotohanan, yun ay pinambayad utang niya doon sa mga nagluklok sa kanya sa pwesto. So mga panibago naman dinastiya. Ano po ba? Ganun din yun. Parang merry-go-round lang. History just keep on repeating itself. Bakit? Sapagkat hindi nga sila napapanagot sa hukuman. Look, stop and listen. may mga corruption na hindi naman systemic. Ibig sabihin, halimbawa, meron lang isang public official na nakita niya yung oportunidad na mangurap. Okay? Merong mga ganyan-ganyan. Yan ay... yan naman sinasabi niya, soloista po yun. Yan yung mga nakukulong. Sapagkat wala silang in-upload doon sa taas. Hahabulin ngayon sila. Pwede sila ngayon panagutin sa batas. Yan yung mga, o kaya yung mga kalaban sila, hindi sila kasama doon sa National Political Dynasty na kung tawagin nung araw ay Rainbow Coalition. Naging super majority na ngayon, o naging, alyansa ng panggagago, pagbabago, yung mga ganun. PDP, laban-laban. Anong laban-laban? Laban sa partihan. Look. Pwede nang ilitis natin sa ating mga, sa ilalim ng ating batas. Dahil ang batas natin ay kumpleto naman. Kumpleto ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ang plunder law natin. Pero, pambihira to. Talaga hindi niya alam sinasabi niya. Kumpleto. Bagay, totoo naman yun. May plunder act tayo. Merong Anti-Graft and Corrupt Practices Act tayo. Pero may sandali muna. Yan ba magagandang batas na yan laban sa mga kawatan? Hindi napipilipit, nababaluktot pagdating sa hukuman trial by palakasan. Pambihira to si Loko. ito lang. Dali, look ka ng look, hindi ka naman nakatingin eh. Hindi mo nakikita ang tunay na problema. Kahit gaano pa ang gaganda ng batas, ang gagawin mo, basta may political dynasty, ibig sabihin embedded ang corruption into the system, yung batas mo ay walang pambira. Walang kasawa-sawa ito sa kaungasan kaisipan ni embedded ang corruption sa system. Hindi po embedded ang corruption sa system. At wala pong problema ang batas. Ang may problema yung pong humuhusga kung ano ang tunay na mukha, kulay, anyo, hugis ng batas. Dahil yung mga magagandang batas sa basurahan lang ng hukuman ang destinasyon. Ang magagawa upang siwatahin ang korupsyon. Paano mo sisiwatahin ang korupsyon ngayon? Yan ang tanong niya. Kung budget mismo na 2025 national budget
ay nakalagay na doon, embedded na sa 2025 national budget ang korupsyon. Ibig sabihin, buong Kongreso ang nag-approve doon sa DPWH project. Kaya importante para masugpo ang systemic type of corruption, talagang wasakin ang mga political dynasties. Ayan, Pambihira. Ang problema ni Attorney Luke Espiritu, hindi niya alam ang problema. Kaya hindi niya alam ang tunay na solusyon. Dali muna, tingnan natin ito si Mayor Dio Macalma ba sa to? political dynasty. Ayan na. Akala ko lahat ng mga corrupt, firing squad. Hindi ako sangayon dun kasi papogi lang yung firing squad na yan eh. Kung may political dynasty tapos merong firing squad, alam mo sino ipa-firing squad nila? Yung mga maliliit. Fall guys. Pero sila, mga fall guys. Tama naman yun. Sangayon ako doon. Well, at least we have something sa point to agree upon. Sila ni congressman, ni mayor, ni governor, ayun, alam mo naman sa Pilipinas, di ba? Hawak nila ang justice system. Marami namang nakukulong. Iyon! Natumbok mo! Hawak ng mga abusado, ng mga traidor, ng mga kawatan, at ng mga mamamatay tao sa buong gobyerno ang justice system. O, pagpatuloy mo. Di ba? Pero nakakawala. Di ba? At bumabalik sa kapangyarihan. Halimbawa si Gloria Arroyo, meron pa siyang neck brace, may sakit daw siya, hospital arrest siya. Nakawala. Nawala ang neck brace. Naging healthy. Di ba? Marami kinukulong pero nakakawala. Pero pag maliit ka, wala kang kawala. Tingnan mo ang nangyari sa teacher lang. Nagnakaw na ilang libo lang yan. 5,000 pesos. 5,000 kulong. Pero yung naglustay ng 125 million in 11 days, meron pa ngayong save movement. May movement pa nagsisave. So sino mapapiring squad? Yung mga maliliit. Ayan. Okay. Sige, si Tatay Nonoy, may follow-up question pa ba? Okay na. Pambihirang patis talaga. Nakita nyo, pag hindi talaga alam ang, yung mga sinasabi niya may katotohanan naman. Ang problema lang sa kanya, ay wala naman siyang inilalapag na solusyon. Ngayon, ano ba talaga ang tunay na solusyon? Umpisan po natin dito sa matinding, gusto niyo ba pa problema pa? O sige, problema. O ayan. Nahin po natin to. Lutong Macau ang Malampaya still. Hindi ito Malampaya Dili, Malampaya still. Bakit kamo? Kasi nga, hukumang palakasan ay kalasag at tabak ng mga abusado, traidor, kawatan at mamamatay tao sa buong pamahalaan laban sa atin, mga soberanong mga mamayan. So, okay. Binigyan daan na ngayon ng Office of the Ombudsman ang paghahain ng kaso. So doon pala sa paghahain ng kaso, malamang palalabnawin na nila yon. Bukod pa roon, kung hindi maatim ng Sandigan Bayan, mga justices doon, ipakulong si Rodrigo, talaga namang may kasalanan, sinakusi. Si Rodrigo, sino pa yung kasabwat niya doon? Yung kanyang si Dennis Oy, may pumasok pang isa si Rafael, alimutan ko tuloy. Patutulugin na ang kaso sa Office of the Ombudsman ng 4 na taon. Wala na yung mga papananagutin mo. 6 feet below the ground na, di pa tapos ang kaso. Samantala, bigyan ko kayo ng magandang halimbawa, PhilHealth scam, ganun din, Hindi rin napapanagot si Karma Digong. Mabuti na lang may ICC. Pero tandaan natin, ang ICC, Crimes Against Humanity lang ang pwedeng panagutin doon o pananagutan niya. Pwede rin kung genocide, pwede din kung war crimes. Pero yung corruption po, hindi kasakop ng kapangyarihan ng ICC. Kaya dito talaga tayo magdidepende sa hukuman trial by jury. Ito naman. AG Kiss. Misto lang inamin na ni Bato na talagang dapat makasuhan. Hindi lang si boss niya, kundi lahat silang sangkot.
pati na si Inday nyo Sara. No? Bakit? Again, ang hukuman natin ay palakasan na kalasag at tabak ng mga traidor, abusado, kawatan, mamamatay tao sa gobyerno laban sa ating mga soberanong mga mamayan. Kawawa naman tayo. Yung Inday Sara, dapat, alam nyo kung may jury justice system tayo, sigurado ako yung naglagay ng mga pangalang piatos at kung ano-ano pa, mga amoy bla bla bla, ay yung clerk na hindi naman nababagayan, wala, hindi natitilamsikan ng mantika doon sa kusina ni Inday Sara, at kung hindi man, nakonsensya na. So, idinaan niya doon sa ganong para-paraan, para kumbaga mapagdudahan, mapansin at mapagdudahan, maimbestigan at mapanagot ang dapat mapanagot. Pero alam niyo naman, by palakasan po meron tayo Diba? Paano mapapanagot ang mga traidor, kawatan, abusado at mga mamamatay taong ito sa buong gobyerno? Ito, ganun din, yung Hello Garci ni GMA. Ano po ito? Parmali scam. Diba? Katakot-takot na puro scam At si Martires mismo, umaamin na mayroong korupsyon sa mismong Office of the Ombudsman. Paano natin mapapanagot itong mga daputang kawatan? Sa kabilang banda, sa Amerika napapanagot, jury convicts Trump on every count, 34 counts of felony. Ano po? Bakit? Kasi yung mga kano, sila ang may hawak ng kalasag at tabak ng mga soberanong mga mamayan laban sa mga abusado, traidor at kawatan sa kanilang pamahalaan. Ganon din dito sa South Korea. 2007, nag-dry run for 5 years sa hukuman trial by jury ng South Korea at nag-full blast sila noong 2012. So isa ito sa napanagot nila. Sino ba ito? Si dating presidente nila, si Park Geun-hye. Maintindihan paano i-pronounce ito Siguro diba? So napanagot po siya ng trial by jury sa South Korea, Nung nag-trial by jury na sila. Dati-rati, mga untouchable po mga ito, no limit ang hiri po sila. Ang tatay nito, dating diktador, isang general, nakurakot din. At hindi lang mga taga-gobyerno na panagot doon, pati po mga big bosses ng Hyundai. At yung dalawa pang ibang kumpanya na malalaki na nakikipagsabuatan sa mga proyekto ng gobyerno para makapangurakot. Ito pa, si Rafael Hue at si Thomas Kwok ng Hong Kong. Sila po ay napanagot sa trial by jury ng Hong Kong. 1843 pa po hukuman trial by jury nang meron sa Hong Kong. Kaya maunlad ang buhay nila ng mga Hong Kongers. Maging nung sila po ay sinuli na sa ang sovereignty sa Communist Party of the Philippines, sinigurado ng mga Briton na makasama doon sa kanilang kasunduan na mapanatili ang independent trial by jury ng Hong Kongers at nanatili nga. Kaya kahit na sakop na sila ng China, napapanagot pa rin nila mga kawatan sa kanilang pamahalaan. Ito naman, si former Prime Minister Najib Razak, ang duda ko nga rito, yung perang ninanakaw niya ay ginagamit niya na pangsuhol sa mga opisyal sa ating bansa para magpatuloy ang kaguluhan riyan sa Mindanao, at para wag tayong makapag-focus sa pagbabawi ng Sabah. Ang Sabah po ang may pinakamalaking pinagkukunan po nila ng budget para sa kanilang gobyerno. So, ginagawa nila, sinusuhulan kung sino mang mapwesto rin sa atin. Tanong niyan sa isang general riyan, na nasa gobyerno pa rin hanggang kay retirado na. Diba, apelyido nun? Galvez. Tanong nung kay General Galvez. Kasi siya yung sa peace process, siya palagi may hawak nun sa loob ng mahabang panahon. Di siya papalitan. Siguro magaling siyang kumamada ng mga ayuda. Pambira pa sa patiso. Ngayon,
Dito po sa Malaysia, tinanggal na po nila yung kanila pong trial by jury nung naging independent na sila, no, sapagkat hindi swak ang trial by jury. Siguro sabi noong may mga hari-hari sila ha? Ilang state po diyan sa Malaysia, federal po ito Malaysia So may nagro-rotation po sila sa pagiging hari, no? So siguro hindi nila nagustuhan kasi baka pati sila mapanagot, no ha? Katulad na nangyari ngayon sa England na napanagot si Queen Camilla, no? So tinanggal nila. Pero bagaman tinanggal na nila, yun pa din pong mga jurisprudence, yung mga precedents nung pong sila ay nasa ilalim pa ng trial by jury. Ang ginagamit nila hanggang ngayon sa paghusga ng mga makabagong kaso na po. Ganon din sa Singapore. Wala na din po silang trial by jury, pero nakita nyo naman yung kanila pong judiciary ay independent na independent dahil iyon pong kanila nakalakan, na kamulatan. For over a century, ang siya pa rin pong gamit nilang batayan sa paghuhusga ng mga kaso. Aha. So ito po, again, si Laila de Lima, our very own. Ba't ba nakulong yun? Kasi wala pong grand jury na magbibigay sa kanya ng proteksyon. Kasi wala pong trial jury na again magbibigay ng proteksyon sa kanyang karapatan. Katulad halimbawa ng ICC. Alam niyo po, bingid sa kalaman ng marami, indicted na po, akusado na po si Karma Digong. Kasi ang power to indict ay nasa kamay ng prosecutor. So como napaniwala ng prosecutor and judge na talagang may probable cause, no, yung kanyang indictment, inisyuhan ng warrant of arrest. So for all intent and purposes, akusado na po, indicted na si Karma Digong. Nga lang, dahil binibigyan nga ng katakot-takot na proteksyon, ito po ang akusado, no, kumailangan pa siyang dumaan muli sa isa pang pre-trial judges na siyang magdidetermina kung yung pong mga probable cause, no, ay merong batayan o wala. Kukumpirmahin po nila. At sa loob ng panahon na yan, up to September 23, kung saan mag-umpisa na yung paglilitis, dyan po hinihimay-himay lahat ng mga petisyon, lahat po ng mga ano pang kung tawagin yan, mga reklamo, halimbawa, ng akusado, no, laban sa mga ebidensya, laban sa illegal di umano na paghuli sa kanya. Diyan hinihimay-himay ng pre-trial chamber. Para pagdating ng araw na ng paglilitis, tuloy-tuloy na, araw-araw ang paglilitis. Ano po, straight sa loob ng 3 linggo, magpapahinga na 1 linggo, gano'n na naman. Kaya mabilis lang pong paglilitis na ito. Trial by jury po ito ng Amerika. Yun nga lang, mas matindi ang proteksyon rito ng akusado. And so, the truth shall set us free. John, ano ba to? 8:32. Katotohanan lamang po hinahanap ng mga grand jurors at mga trial jurors. Kaya hindi kailangan ng kanilang matayog na pinag-aralan o malalim na kaalaman sa batas. Sentido ko muna lang ng pangkaraniwang tao. Sapat na para kanilang madiskubre ang katotohanan. At yan po ang beauty ng hukumang trial by jury. Hindi po ito namamanipula. Hindi po ito nasisindikato. At syempre, kaya dapat lang juror ka. Juror tayo. Sapagkat kung juror tayo, palakasan sa hukuman hindi na uso. Kung juror tayo, lahat ng mga abusado
mga traidor, kawatan at mamamatay tao sa buong gobyerno, agarang mabubuko at makakalabuso. Kung juror po tayo, lahat tayong nasahanay ng 99.9% mga sapwerang Pilipino, ligtas at mga milyonaryo. Kaya dapat lang, juror tayo. Kuparin po inyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, PhD, Public Administration Honoris Causa. Hanggang sa susunod na episode, may God bless us all. May God bless Philippines. Tandaan po natin, ang sabi ni Gato C. Rizal, walang mga alipin kung walang paalipin. Gising mga Rizalians. Oh. Yung pong higher purpose ni Gato C. Rizal, ating pong isa-isip, isa puso, at isa katuparan mga Rizalian.